Good evening po sa ating lahat. Good evening din po sa mga kasama natin sa online. Praise the Lord po. At tayo po ay marami bagamat po kanina po ay talagang nakakakaba dahil na ulan. Tayo po munang manalangin. Hallelujah. We praise you, Lord. We praise you, Father. We give thanks to you, Lord Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito, Lord God, sa aming pong pagtitipon-tipon sa aming gathering, Lord. Alam po namin, Father, ikaw po ay nasa aming kalagitnaan sa gabing ito, Lord. Itago niyo po ako sa likod ng iyong krus at ikaw lamang po ang siyang patuloy na maitas, makita at maluwalhati. We welcome you, Holy Spirit. Maranasan ka po namin sa gabing ito. We love you, Lord God. We give you glory, honor, and praises in Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord po sa testimony po ni Sister Mary May kanina. Salamat po sa kanyang buhay at pasasalamat. So sa gabing to, ang title po sa gabing to ay Prayer, the Power of Amen. So unang hakbang po para po tayo ay maging Christian nung tayo po ay ginabayan, no? Ginaid po tayo sa prayer of repentance. Tama po, no? At makakabuti din po na malaman po natin kung paano po natin i-empower ang panalangin po o prayer po ng natin. At ganun din po, paano natin ma-empower yung prayer po ng ating mga kasama. Sa gabing ito, alamin po natin, alalahanin po natin, putahan po natin ang ating text in Matthew 18 verse 19. Sabay po natin basahin. Again, truly I tell you that if two of you on earth agree about anything they ask for, it will be done for them by my Father in heaven. Ang promise po at ang pinaka-context po ng verse ay patungkol po sa discipline po ng isang church, patungkol po sa prayer. Kung ano po at paano po ang klase ng prayer dapat po na ginagawa sa mga gathering, sa mga pagtitipon po, lalo na po sa prayer meeting na tinutugunan po ng ating Heavenly Father. Dapat daw po ay merong unity in mind, in purpose, in motives, and in trust. Kadalasan nga po, sinasabi po ay napakahirap po na ma-achieve ito sa ating pong prayer mamaya. Matutunan po natin yung sinasabi po na mag-agree sa prayer din po ng iba. We empower others' prayer if we agree if we agree together, no, in prayer. Sabi po dyan, 2 or 3. Mamaya po, we can come to our prayer partners. Nag-message po ako kanina or kahapon din po tungkol po sa mga prayer partners kung sino po yung pipiliin nyo. Yung mga iba po na meron na po, okay lang din naman po. And pupuntahan po natin ating prayer partners as instructed nga po. And every Wednesday na po ito, pwede nyo po silang paalalahanan, i-invite. Let us pray together and let us be excited. Mag-expect po that God will answer our prayers dahil there is power in our agreement, there is power in our amens. Ang Kidsul po ay meron na pong nabuo at mamaya po magsasama-sama po sila sa likod to pray. Bali po, sabihin ko po, 4 na Wednesday na po sila nagpe-pray as a big group. Dati po sila Lali at Tepi lang po yan, pero ngayon po ay mas nadadagdagan pa po sila at kaya nga lang po biglang umulan, ano? Pero sila po ay patuloy na nadadagdagan, amen po. And thank you po kay Ate Aya for helping the kids. So mamaya, express your agreement in prayer sa pagsasabi po ng salitang po na kailangan po ng pagtugon po ng Diyos. An agreement in prayer, ito po ay sign of unity and growth sa isang church. Ito po ay reminder lamang po that as members of Christ family, it should be one of our priorities. Lalo na po, we are in the ministry, bagamat faithful po si Lord God, mahirap po kasing mag-minister if we are not regularly praying po. Hirap po mag-pray sa iba kung kapos po tayo sa pagkakaroon ng time to pray. And connecting to God through prayer ay essential po anuman po yung ministry natin. Dahil every time po na united tayo in His presence, the Lord God moves mightily and powerfully in our midst. Puntahan po natin ang James 1 verse 7 to 8. Babasahin ko po siya sa Tagalog. Diyan po sa English.
Huwag umasang tatanggap ang anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais nga. Yung double-minded nga po. A double-minded man is unstable in all his ways. Doon po sa verse po na nabasa ko po. Kapag tayo po ay nag-aalinlangan o pabago-bago po yung isip, ito po ay expressions po ng doubt at saka ng unbelief. Kung nandoon po tayo sa doubt era po natin, balikan po natin yung pagbabad po sa pakikinig and pag-aaral po ng Word of God. Balik po natin yung interest po natin, no? Mag-focus po tayo ulit dahil po yun po yung mas makakabuti po sa atin. At dito po napapaliwanag po ng malaya ng Holy Spirit ang sinasabi sa atin through sa pagsasaliksik po natin sa salita po ng Panginoon. At dito po, ganun din po, no? Sa ating dinideclare, dapat po daw ay nag-agree po ito sa ating faith sa Panginoon. Puntahan po natin ang Numbers 14 verse 28. Sabi po dyan, "So tell them, as surely as I live, declares the Lord, I will do to you the very thing I heard you say." Yung mga Israelites po, napakadami po nilang complain. At sinasabi po secretly, laban po, marami po silang sinasabi secretly laban po kay Yahweh at kay Moses. Narindi nga po si Moses, no? Dito po ay naririnig po at aware po ang Diyos sa lahat po ng ating sinasabi. Kaya maging careful po din tayo na, sabi po ni Lord, dyan po, I will do to you the very thing I heard you say. Ganon din po sa mga declarations po natin, yung mga tinuro po sa atin nila pastor, sinasabi po natin, I am a child of God, I am redeemed by the blood of the Lamb, and etc. po. And God honors our declaration. Dapat po as Christian, ang ating pong mga declaration ay nakaka-empower sa atin at ganun din po sa iba. At dito po ay mas nakaka-encourage tayo, mas nag-glorify si Lord sa lahat po ng dinedeclare natin at pinaninindigan po natin. At hindi po ito makakapagbigay ng confusion para po sa ibang tao na nakakakita po sa atin o nakakakilala po sa atin. Dahil kung ano po yung nakikita sa atin, tama man yun o mali man yun, ito po ay magbibigay po ng malaking epekto sa mga taong nakapalibot po sa atin. Puntahan natin ang Mark 11 verse 23 to 24. "Truly I tell you, if anyone says to this mountain, 'Go throw yourself into the sea,' and does not doubt in their heart, but believes that what they say will happen, it will be done for them. Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours." Dito po ay ini-emphasize po ni Lord Jesus ang power of faith. Puntahan po natin yung mga verses po na patungkol po sa faith. In Mark 2 verse 5, "When Jesus saw their faith, He said to the paralyzed man, 'Son, your sins are forgiven.'" Ang resulta po ng faith through Jesus ay nakaka-receive po ng forgiveness, nakaka-receive po ng healing po. Kita po din ang power of faith. Yan po yung ating pagtitiwala that God will act according to His word and His nature. And sa Mark 10 verse 52 po, sabi po dyan, "Go," said Jesus, "your faith has healed you." Immediately, He received it. Puso po natin ay sasang-ayon o mag-a-agree po sa kung ano man po yung ating pinapag-pray, no? Kung ano man yung pinapag-pray, dahil po naniniwala tayo dun po sa salita ng Diyos at kung ano po yung kaya po niyang gawin dun po sa pinagpe-pray po natin. Kanina po yan na nasabi po ni Sister Mary May, no? Pero kung ang puso po natin ay punong-puno po ng doubt, ng unbelief, babad po sa worldly things, ito po ay laging nakadisagree. Sa kung ano man po yung pinapag-pray natin, nakaka-receive lamang ang tao kung may faith po sa tunay na Diyos. In 1 Corinthians 1 verse 10 po, in ESV ko po babasahin, "I appeal to you, brothers, by the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree, and that there be no divisions among you, but that you be united in the same mind and the same judgment." Ang Holy Spirit po ang totoo pong
pagtanggap po natin kay Jesus ang magbibigay po sa tao ng wisdom, ng knowledge, upang maunawaan po ng lubos yung mga bagay po na nais ng Diyos para sa atin at mga ginagawa ng believers para sa kapwa niya at para sa Diyos. At bilang pong mga believers, ito po ay dapat na naiintindihan natin, and we have the Spirit of God in us. Mas mauunawaan po natin ang bawat isa dahil iisa lang po ang source nito. In Romans 12, verse 16, NIV po, live in harmony with one another. Do not be proud, but be willing to associate with people of low position. Do not be conceited. Piliin po natin yung mag-agree at ang good harmony with one another. Piliin po natin ito through Jesus. Ipag-pray po natin na mas makikita po natin ng mabuti po, ng malinaw po, no? Ng mas mauunawaan natin ng maliwanag at marinig po natin ng tama ang nais ng Diyos para sa atin. Si Lord Jesus po yung nagbubukas ng pinto. At pagkakataon po, siya po yung ating waymaker. And tonight po, habang sinasabi natin yung ating mga prayer, believe that God hears our prayers and let our mouth release our yes and amen, because there is power in our amen through Jesus. Amen po. After po ng prayer po mamaya ni Sister Nicole sa worship po, puntahan po natin yung ating napiling prayer partner po. Kung wala po sila dito ngayon, pag-pray pa rin po natin, no? Pag-pray natin na dumating sila. At ganoon din po, kasabay po nang nagpe-pray dito po yun sa stage. Nagpe-pray na po tayo dyan sa baba. Kasama po ang prayer list at personal prayer natin na mag-agree po tayo. Pray also for each other's good health, provision, new opportunities. At pagkatapos po ng prayer natin, sabay-sabay po nating i-declare ang Psalm 91 with boldness, ng may confidence po at pagtitiwala po sa Panginoon. Encourage din po natin ang bawat isa sa BCC po to come regularly din po every Wednesday to be more prayerful and grow spiritually para po sa glory ng Panginoon. At ma-bless po. Amen po. Tayo pong manalangin. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Maraming salamat, Panginoon. At kami, Panginoon, ay patuloy na pinapaalalahanan mo, Father, to come to you, Lord God, to pray, Panginoon, to be equipped in prayer and to be connected sa pananalangin, sa pakikipag-usap sa iyo, Lord God. Alam po namin, Father, patuloy mo pong pinalalakas ang aming pong spiritual na pangangailangan. Ikaw po ang tumakatag po dito, Lord God. Continually give us wisdom and knowledge sa mga bagay na aming pong dapat na maunawaan, na makita, Panginoon, at dapat na marinig, Lord. Ikaw po, Panginoon, ang aming Diyos. Maraming salamat po. Patuloy mo pong katagpuin ang bawat puso, bawat isa po sa amin. We love you, Lord God. We give you glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen.